Ngayon, bukas, at magpakailanman. Isang tiyanak ang sumasabi sa anak mo. Napakalakas niya! Hindi totoong sinasaniban ng samang espiritu si Sarah. Siya ay may schizophrenia. Sa bawat isa sa pamilya natin, may depekto. Si Ate Sarah, may schizo. Si Ate Janet, may epilepsy. Si Kuya Dennis, hindi makapagsalita. Ako, retard din. Kaya nga di ko alam bakit naganak kayo ng naganak dahil kami lang din yung nagdurusa. Mabilis na tumataas ang kaso ng mga kabataang may issues sa kanilang pag-iisip. Marami na rin ngayon ang nakakaranas ng katamtaman hanggang matinding depresyon at iba pang mental cases. Mula sa pagsilang ng isang sanggol, hindi nakatitiyak ang kanyang mga magulang kung anong kapalaran ang naghihintay sa kanya, emotionally and mentally. Bunga man ito ng genetics o ng mga problemang hindi nila kinakaya. Gaanong kabigat na dalahin ng mga magulang kung may ganito silang anak? At hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo, kundi 4 na anak. Paano nila ito itataguyod at kakayanin? Bibigyan linaw ng isang eksperto, ating guest resource person mamaya, kung bakit nagkakaroon ng ganitong kondisyon at kung ano ba ang dapat nating gawin. Pakatutukan po hanggang dulo ang kwento ng pamilya ni Franklin sa episode nating pinamagatang My Special Family. Hawakan niyo! Hawakan niyo! Hawakan niyo! Hawakan niyo! Patayin niyo ako ba? Patayin niyo ako. Hawakan niyo! Hawakan niyo mabuti! Ate! Ano ba nangyayari dito? Ano ba? Ano ba nangyayari? Tiyanak! Isang tiyanak ang sumasabi sa anak mo. Napakalakas niya! Ano? Manong, may pag-asa pa bang gumaling ang anak namin? Isko, tulungan niyo po kami na maiwaksi ang masasamang espiritong ito. Hawakan niyo! Patayin niyo ako, Papa! Hindi ka papatay! Patayin niyo ako! Hindi ka papatay! Hawakan niyo! Hawakan niyo siya! Kailangan nating malinis ang kanyang kaluluwa! Lumayo ka dyan! Hawakan niyo siya! Kailangan malinis ang kanyang kaluluwa! Kung gusto niyo gumaling ang inyong kapatid, makinig kayo sa akin! Lumayas ka! Umalis ka sa watang to! Layuan mo siya! Umalis ka! Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, layuan mo siya! Lumayo ka! Layuan mo siya! Gagaling mo siya! Gagaling siya, huwag kayong mag-alala. Franklin, ilan lahat ang anak ninyo ng misis mo? 10. 10. Ilan ang pinaampun nyo dyan sa 10 yan? 5. 5. Bakit yung 5, iniwan ninyo sa inyo? Dahil po may mga diferensya po sila, may mga ano. May mga ano po sila, may mga kapansanan po yung 4. Oo. Yung 5 naman po ay kinuha po ng mga kapatid niya. Ikaw, Junie, saan ka? Malapit lang po ako sa kanila, sa bahay nila. Oo. Hindi, ibig Pero sabihin... lumaki po ako sa lola ko.
Ano-ano ba ang mga karamdaman o kondisyon, no, ng mga iba mong kapatid? Yung Junie? kapatid ko po, yung si Dennis po, inborn po yun, Tita Mel. No, hindi po siya nakakapagsalita. Pangalawa po, yun si Janet po, yung nagkaroon po siya ng epilepsy. Tsaka naman si Sarah Jean naman po. Ang akala namin, ano lang po siya, yung parang sinaniban. Yung parang sinapian po siya. Oo. Pinagamot po namin siya sa albularyo. Tapos? Tapos yun si, si Joanne naman po, ay mahina po yung mag-intindi. Pero yung bunso ninyo, Yung bunso po namin, si, ano pangalan? si Lizelle. Oo, Lizelle. Nakapag-aral naman po yung Tita Mel. Okay. Oo. Wala siyang karamdaman? Wala naman Walang, po. Oo. Joanne, ako na magsusukli. Amin na. Amin na, dali. Bakit? Eh, tama naman yung sukli ko ah. 20, di ba? Paano naging tama yon? 4 na biko, 40, di ba? 50 binayad sa'yo, pero 20 binigay mo. Eh di sobra sukli mo ng 10. Naku, Joanne, malulugi tayo nito. Sorry naman. Alam mo naman, may pagka-slow ako. Biko! Biko kayo dyan! Pabili nga, magkano yan? 10 po. Ilan po? Salang na. Sige po. Naku, huwag mong kainin yan. Baka naman ikaw ay sugo sa albularyo. Ha, bakit? Ano meron dito? Ang sarap nga ng biko. Naku, hindi mo ba alam? Nang kapatid ng dalawang yan, sinaniban ng demonyo. Baka naman ikaw ay mahawa. Uy, ikaw ano problema mo? Bakit sinisiraan mo yung kapatid ko? Hindi ko naman sinisiraan ang kapatid mo. Totoo naman, di ba, na sinaniban ng demonyo yung kapatid ninyo. Eh baka naman habang nagluluto kayo ng biko, matalsikan ng laway niya. Eh di hawa-hawa tayo dito. Ang sama mo pala eh! Anong akala mo sa amin? Dugyot? Dugyot Bakit magluto kagaya ng pagmumukha mo, ha? Aba, walang Alam mo, naman. tama na! Risa! Tama na! Tama na! Tama na dyan, Silin! Bastos ka kasi! Bastos ka kasi! Diyan, kapatid mo dyan! Yan ang kapatid mo! Tama na! Tama na! Demonyo talaga yung magkapatid yan. Buong pamilya, mga demonyo kayo! Ate! 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 Bihira ka naman, oh. Alam mo nang may sakit ang ate Joanne mo, eh. Sinama mo pa sa pagtitinda. At saka kung alam niyo namang nasa tama kayo, dapat kayo nang umiwas. Alam mo namang may sakit ang ate Sara mo. Tapos si Janet inatake ng epilepsy. Pasensya na po, ma. Ate, sabihin mo na kasi. Sabihin mo na ang totoo kina Papa. Gusto ko naman po talaga kayong tulungan eh. Kaso po kasi, kailangan ko po talaga ng kasama sa pagtitinda. Kasi kahit ano pong gawin ko, bobo ako. Bobo ako. Hindi po ako makaintindi. Hindi ako makasukli ng tama. Kaya nga po, tama lang po na pinahinto niyo po ako sa pag-aaral eh. Kasi bobo ako. Ni minsan hindi sumagi sa isip namin ng papa mo yung kahinaan mo. Sapat lang yung pera ko. Hindi ako nanghihinayang na tustusan ko yung mga pag-aaral ninyo magkakapatid. Kaya kung sino man ang may kasalanan dito, ako yun. Hindi obligasyon ng mga anak na buhay ng mga magulang nila. Pero kami mga magulang ninyo, obligasyon namin na alagaan kayo at palakihin ng tama na hindi maghihintay ng kapalit. Hindi kayo kakulangan. Walang kulang sa inyo. Sapat kayo sa amin ng papa niyo. Mahal na mahal namin kayo.
pag-isip-isip ko. Kasalanan ko lahat to. Kung bakit tumami yung mga anak natin. Dapat kasi mag-control ako. Biyaya galing sa Diyos sa mga anak natin. Yung mga iba dyan, kahit gusto magkaanak, hindi nabibiyayaan. Ang kaso, hindi ko naman kayang panindigan. Alam mo, sakit sa akin. Pinamimigay ko sila na parang mga tuta. Buo nga tayo, pero mamatay naman tayong dilat dahil sa gutom. Yung natira sa atin, yun ang pagsikapan nating itaguyod. Ma! Gising na po si Ate Janet. Ay, Diyos ko, salamat. Babalikan kita, ha? Puntahan ko lang sandali. Wala naman eh. Kami lang to na papa mo. Babatayin niya ako. Hindi, nandito kami. Hindi ka namin pababayaan. Anak. Sarah, walang ibang tao dito. Walang may gustong pumatay sa'yo. Gusto mo ako patayin! Ngayon! Gusto mo ako patayin! Gusto mo ako patayin! Tawag ka na ng tricycle. Dali, dadali natin sa albularyo. Wala naman eh. Wala nga. Ano ka ba? Muling ipinagamot ni na Franklin si Sarah sa albularyo. Pero pagkalipas ng 6 na buwan, ay lalo lamang lumala ang kalagayan nito. Hanggang sa magkaroon ng isang medical mission sa kanilang lugar at noon lang nila nabatid na may kondisyon pala ito na kung tawagin ay schizophrenia. Hindi totoong sinasaniban ng masamang espiritu si Sarah. Siya ay may schizophrenia. Dok, ano po ba yun? Ang schizophrenia ay isang seryosong mental illness. Ang mga taong schizophrenic ay iba ang pag-unawa sa realidad. Hindi nila maunawaan kung totoo ba ang nakikita nila. Kung guni-guni ba ito o imahinasyon lamang. Maaari rin nilang saktan ang kanilang sarili o ang ibang tao. Dok, pwede pa ba maging normal si Sarah? Maaari pa ho siyang mamuhay ng normal, pero habang buhay na ho ang kanyang gamutan. Meron ho kami mga libreng gamot para sa kanya. Maraming salamat po. Malaking tulong sa amin yan. Pamilya. Amen. Sir, nakapagpatingin na ho ba kayo sa isa naming doktor? Kasi meron ho kaming libreng x-ray para sa aming medical mission. Hindi pa. Naramdaman mo. Sabay kayo nagkasakit, Franklin, ni Sarah, di ba? Opo. Naku, anong naging sakit ninyo? TB. TB. Oo. Pero gumaling naman kayo. Gumaling naman. Aha. Ma, next week na pala ako mag-enroll. Lalakarin ko muna yung guarantee letter ni Papa. Joanne, ikaw na kaya mag-asikaso ng letter na yun, ha? Gustuhin ko man, Ma. Hindi po kasi ako nakakaintindi ng English eh. Ako na, Ma.
May mga pinipirmahan kasi sa guarantee letter, tsaka may mga instructions doon. Baka nalito lang si ate. Madali naman po talaga kung ako po yung pupunta kasi may priority lane naman para sa mga PWD. Kaso sabi nga ni Lizelle, baka malito lang po ako. Ako na lang po bibili ng mga gamot ni Papa. Ako na po yung reseta. Hindi ko na yata kaya. Kailangan natin dalhin si Sarah sa ospital. Meron na rin siyang tuberculosis. Tapos may schizophrenia pa. Kakabayan ko na sa oxygen tank. Minsan tayo kukuha ng pera para sabay natin silang mapagamot. I know. Ito muna yung pambili mo ng gamot ni Papa. Ay, hindi. Hindi pwede. Pan-tuition mo yan eh. Tsaka, hindi pwede. Pang-aral mo yan, anak. Hindi. Ma, mas kailangan ni Papa ng gamot. Nakakaraos din tayo, Ma. May awa ang Diyos. Ito, ate. Bukod sa schizophrenia, ay may sakit din at tuberculosis si Sarah. At dahil hindi agad naagapan ang kanilang sakit, ay lalong lumala ang kanilang mga kondisyon at kinailangan silang maospital. Hanggang sa... Saan kayo pupunta? Trabaho na ba kayo? Wala pa. Kaya nga maghahanap kami. Ang importante, makakuha tayo ng pera para kina Papa tsaka kay Sarah. Kuya, wait lang. Kuya, huwag ka naman makulit. Nag-uusap kami, oh. Ate, hindi naman pwedeng ganun. Maging realistic nga tayo dito. Tignan mo nga pati si Kuya gusto sumama sa inyo. Lizelle, huwag mo nga akong ini-English dyan. Porket nakapag-aral ka. Alam ko yung realistic, no? Sabihin nun, magpakatotoo tayo. Ang yabang mo din, no? Porket nakapag-grade 1 ka, ang yabang-yabang mo na. Uy, Joanna. Ate, galing na sa bibig mo. Walang tatanggap sa inyo kasi nga sabi mo, di kayo nakapag-aral, di ba? Alam mo, kung makapasok man kayo, tatanggalin din kayo kaagad. Kasi di ba? Kasi ano? Kasi bobo kami. Yun ba yung pinapalabas mo? Ha? Kasi mabagal kami mag-isip? Joanna. Ha? Mabagal kaming umintindi? Lizelle, hindi namin pinili maging ganto. Hindi namin pinili maging mahina yung kukote namin. Pinanganak kaming ganto, pero ano? Gumagawa kami ng paraan para makatulong pa rin kina Mama at Papa. Joanna. Di ko rin naman piniling pinanganak kung mas may alam sa inyo eh. Mas may alam? Kasalanan ko ba na wala akong sakit gaya nyo? Ha? Ba, Lizelle? Pero mahal ko sina Mama at Papa. Mahal din naman namin sina Mama at Papa. Kaya pinapangunawa ko sa inyo na huwag kayong umalis. Kasi pwede kayo mapahamak dahil limitado lang yung alam nyo. Oh, hindi lumabas din sa bibig mo. Limitado lang yung alam namin. Tama na, tama na. Yung bibig mo, Joanna. Lizelle! Ikaw nga sa May problema, hindi ako ganyan. Huwag ka na nagsalita pa. Ano ba? Nang malaman ng ibang mga pinaampong anak ni na Franklin ang nangyari sa kanilang pamilya, pinagsikapan ng mga ito na bunuin ang mga gastusin sa pagpapaospital sa kanilang ama at kapatid. Pero, Bakit tayo nihintay eh? Ano ba gagawin natin? Tatali ko muna mabuti yung bangka. Ay, mag-iingat ka! Pa! Oh. Pa, kailangan na nating lumikas! Bakit daw? Sabi ni Kapitan, baka magka-storm surge mamaya. Signal number 3 na yung bagyo. Talaga, sige, sige. Paano yung bahay natin? Magkakata kayo, dali, dali. Sige na. Ate Lichos, kung panibago na naman pagsubok ito. Sige na yung mga gamit niyo. Bilisan nyo na, lumalakas na. Tara na! Ito na kayo! Saan na yan? Please, please, please. ano nangyari noong 2016? Yung nawalan po yung bahay nila Papa nung bagyo po.
Tinangay ng bagyo. Opo, tinangay Naku, po. walang natira. Wala po. Asus. Oy, wait lang kasi. Kaya naman ako. Teka lang, wala naman ako. Kuya! Pwede mo lang paso ng gulo. Kuya! Ako lang muna. Oy, oy. Sige na. Ako lang muna. Kaya ko naman ang ay, nakaso ako kasi. Uy, matapon pa yan. Sige na nga dyan na tayo. Ito na. Huwag na kayo mag-away. Dahan-dahan na. Akin to. Oy, umayos nga kayo. Teka lang po, ang share yan eh. Hindi akin to. Kulang sabaw kasi ito eh. Tapos itong tinapay akin to. Teka lang. Kinuha nyo lang. Uy, grabe ulam na to. Ulam na to, pang-share na to. Janet, tama na. Pang-share na to. Mama, kasi tignan mo, kinuha nila yung oras ko. Yung daya ko kasi. Ito na kuya. Ito na kuya. Kinuha sa akin yung oras. Bahala kayo dyan. Akin na lang to talaga. Ano bang ulam na? Ano naman nawawala yan? Para naman ay kasi yung daya ko kasi kinuha nyo. Tama na! Ang daya nyo kasi yung kinuha nyo dyan. Tama na. Tama na. Tinapay para sa bunso kong malungkot. Pasensya ka sa mga kapatid mo, ha? Okay lang, ma. Naintindihan ko na bawal silang magutom eh. Kakasakit sila. Ikaw ang bunso, pero hindi ka napapagod na umintindi sa mga kapatid mo. Kasi ma, sa inyo ako kumukuha ng lakas ni Papa eh. Siguro, kung ibang magulang yung natapat kina ate at kuya, sumuko na yun. Pero, saludo ako sa inyo ni Papa. Salamat sa Diyos kasi kayo yung binigay niya sa amin. Salamat sa Diyos na kayo ang binigay sa amin. Hanggat kaya namin. Hanggang sa huling hininga, aalagaan namin kayo. Ma, pangako sa'yo, mag-aaral ako ng mabuti. Gagawin ko ang lahat para maiahon yung pamilya natin sa hirap. Dahil sa pagsisikap ni na Franklin at Lori, ay muli silang nakapagpatayo ng simpleng bahay. Nakapagpundar din sila ng bagong bangka at bumalik sa pangingisda si Franklin para tustusan ang mga pangangailangan ng kanyang mga anak. Tingnan mo yung mga mata mo. Ayan, kulang ka kasi lagi sa tulog. Eh, paano? Gabi-gabi lagi umuwi, galing kay John Ray. Sela, huwag mong abusuin yung binibigay sa yung tiwala ni na mama at papa, ah. Oo nga. Kumain ka na ba? Yung almusal natin kanina, sinuka mo lang din. May sakit ka ba? Wala. Nalamigan lang yung tiyan ko kanina. Hawakan mo nga. Baho naman ito. Uy, ako naglaban yan. Bango naman kaya. Hindi naman amoy kulub, eh, di ba? Oo nga, mabango naman ah. Ate naman. Arte. Kumain ka na lang dyan. Bango naman ah. Bango naman. 3 beses pa yun. Ayos ka lang? Uy! 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 Anong problema? Rizel, Tama ba yung hinala namin?
Buntis ka? Pagkatapos ano naman na nangyari sa inyong bunsong si Lizelle? Meron ba? Ano ba? Nabuntis po yun si Ay. Lizelle. Yun. Oh. Parang nawalan sila ng pag-asa kasi po yun na lang yung natitirang nakapagtapos ng pag-aaral. Yun po sana yung makakatulong sa amin, sa pamilya namin. Oo. Kaso yun, nabuntis po siya. Pero pinanagutan po naman siya ng Yung ama. Lizelle! Lizelle, teka lang. Huwag ka kasi nang umalis. Maiintindihan ka naman ni na mama at papa eh. Lizelle. Ano nangyayari? Ma, alis na po muna ako. Ayoko maging pabigat sa inyo ni Papa eh. Ay, hindi ko naiintindihan. Ano ba nangyari? Tsaka saan ka pupunta? Ma, hindi niyo maintindihan eh. Magagalit lang kayo sa akin. Alam mo, talaga magagalit kami sa'yo kung di mo sasabihin sa amin. Isa pa, maiintindihan ka naman namin eh. Sabihin mo lang. Ma, Pa, buntis po ako. Si John Ray po yung ama. Yung boyfriend ko. Pinag-aral ka namin. Nagpapakahirap kami. Pagkatapos ito pa igaganti mo sa amin. Hindi agad natanggap ni Lori at Franklin ang pagbubuntis ng kanilang bunso. Nagpasya si Lizelle na pahupain ang galit ng kanyang mga magulang at nakitira muna ito pansamantala sa kanyang mga ate. Pa, hanggang kailan niyo ba titiisin si Lizelle? Bayaan mo siya, ginusto niya yun. Tanggap niya naman yung pagkakamali niya. Tsaka di ba humingi na po siya ng tawad sa inyo? Hindi pa po ba sapat yun? Hindi niyo kami naiintindihan. Masakit ang ginawa ng kapatid mo. Sinira niya ang tiwala namin ng papa mo. Sana naman po huwag niyo ituon yung galit niyo kay Lizelle. Sa bawat isa sa pamilya natin, may depekto. Si Ate Sara, may schizo. Si Ate Janet, may epilepsy. Si Kuya Dennis, hindi makapagsalita. Ako, ano tawag nila sa akin? Retarded. Kaya nyo nga pinamigay yung mga kapatid namin, di ba, dahil sa hirap. Tapos kaming may mga diferensya yung naiwan dito. Dahil walang may gustong umampun sa amin. Dahil iniisip nila pabigat lang kami. Kaya nga di ko alam bakit nag-anak kayo ng nag-anak eh, dahil kami lang din yung nagdurusa. Sobra ka na. Pasensya na po. Hindi ko naman po ginustong bastusin kayo ni Mama eh. Pero gusto ko lang pong ipaintindi sa inyo na mahal po tayo ni Lizelle. Kaya sana naman ngayong kailangan niya tayo, nandyan tayo para sa kanya. Sana wag natin siyang iwanan. Lalong-lalo na po kailangan niya yung pagmamahal niyong dalawa.
Nagpapasalamat at tinanggap niyo pa rin ako ni Papa. Natauhan kami sa sinabi ni Joanne. Sorry din. Pa, Tawarin mo ko, anak. Kung nasaktan man kita, kung nasaktan ka namin, hindi na mauulit yun. Mahal na mahal ka namin. huwag po kayong mag-alala. Sisikapin ko po makagraduate next year. Katapos ko pang mga. Hindi naman kailangan. Okay lang, magpahinga ka muna. Mahayaan mo na si Rizel. Kayang-kaya niya yan. Sayang po kasi, graduating na po kasi ako eh. Kaya mo yan, Rizel. Ano ginagawa mo ko, ha? Patay mo rin naman ako! Patay mo ako! Nalaman ulit ng ibang mga pinaampon na anak ni na Franklin ang nangyari kay Sarah. Kaya muli silang nagtulong-tulong para tustusan ang pagpapagamot ni Sarah sa isang ospital. Hanggang sa... Uy, nandiyan na sila. Ito na kami. Teka lang. Ayan. Ano ba yan, Ma? Nakakaya sa mga kapitbahay. Ayan mo nga sila. Basta kami, natutuwa kami at pinagmamalaki ka namin. Akalain mo yun? Nakapapag-graduate na rin kami ng anak. Masaya kami ng mama mo. Congrats! Magandang moment. Ng mama mo. Sa tarp. Alam mo, puro ka talaga kalokohan. Okay. Alam mo, selfie na lang tayo. Ayan. Ayan! Gutom ka na? Kain na tayo. Gutom na Ano ba yung picture ko dyan? Cute nga eh. Kanina ka pa naghihintay, kuya. Sige. Sarap. Paborito mo. Spaghetti. Kuha na kita. Ilang sandok ba gusto mo? Wala man lang pang Lima. sandok. Oy, kuha niyo muna si kuya niyo. Bakit? Ha? Ano nangyayari sa'yo? Bakit? Teka, maupo ka muna. Dahan-dahan. Manganganak na yata ako. Ha? Tumawag kayo ng tricycle. Dali, tumawag na kayo. Dr. Alberto, ano yung mga common causes ng pagkakaroon ng anak na may condition? Marami pong pwedeng sanhi po. Isang Oo. aspeto po dun is mga genetic syndromes po or mga kondisyon na namamana. Apart from that, pwede din po mga kondisyon na katulad ng infection, exposure to paninigarilyo, alcohol, or certain trauma, birth trauma during ng panganganak po kung saan hindi po nakakuha ng sapat na oxygen ng baby nung pinanganak po siya. Yun po mga possible causes ng pagkakaroon ng intellectual disability. What is the best way to cope with having children na may, mga special needs? Paano? Kailangan pa ba rin talagang ipatesting yun kung may diferensya na eh? Dito sa kasong to, 4, no? Medyo may kamahalan po kasi ang genetic testing dito sa Pilipinas. So, the best we can do po is to offer consult if ever, especially sa mga multi-specialty centers na meron po lahat ng mga specialties na kailangan po nila. Usually, pwede pong developmental pediatrician, psychiatrist po, or rehabilitation doctor po para mas matulungan po sila sa mga pangangailangan po nila po if ever. Pagka ito nakita mo na sa isang anak mo, bilang magulang halimbawa, what responsibility do you think na weighs on the parents pag nakitaan mo na yung anak mo? Siguro po ang best na magagawa po ng magulang natin, since hindi na po natin mababago ang genetic makeup po natin, siguro po ay ma-refer po siya sa mga doktor or specialista na dapat tumingin po sa kanya para po mas ma-anticipate natin yung mga health problem habang bata pa po at maiwasan po yung mga komplikasyon ng sakit niya po. Iyon. Sinabi na kasi sa'yo eh. Mag-wheelchair ka na lang. Ganun din kasi. Tatayo din ako para makasakay sa sasakyan. Kaya mas okay nang ilakad ko na muna.
Hayaan nyo, pag uwi natin sa bahay, magluluto ako ng tinola. Naku. Dadagdagan ko ng maraming malunggay. Ha? Masarap yan. Saktong-sakto yan sa bagong panganak. Ay, sarap. Pwede ba makitira muna ako kina tita? Ba't lalayo ka pa? Ngayon pa kompleto na tayo. Oo nga. Kalalabas ko lang rin kasi sa ospital. Tatakot ako masaktan ko ulit si Rizal. Ate, ka mag-alala. Babantayan namin kayong pareho. Diba, ma? Basta kumain ka ng sapat, ate. Tsaka uminom ka ng gamot sa tamang oras. At matulog ka kapag pagod ka. Anak, may awa ang Diyos. Tsaka, ayaw mo bang makita ang pamangkin mo? Siyempre gusto. Asan na ba siya? Oo nga, asan na? Oy. Isang bagong mami. Asan na yung apo ko? Oo nga, nasan? Sorry po, Lolo. Ayaw pa kasi magpakarga, kaya na kay tatay na muna. Basta, sa ating titira yan, ha? Opo, Lo. Siyempre pupunta po si John Ray, pati si Baby. Uuwi po siya sa atin. Baka naman pwede akong mag-request. Ano po? Ano, pwede tayong picture-picture. May... Tayo eh. Papa! Diba gusto ko magkaroon ng magandang alaala. Sige na. Si Papa! Forget Lolo na send. Naman, no? Sige na. Mamaya iiyak na siya. Minsan lang tayo umabot ng ganitong kasaya eh. Okay, one, Smile! one, Bye! Wala lang tatangwa. Anong maipapayo mo dun sa mga magulang na may mga anak na may special needs? Para sa akin po, Junie. Tita Mel, ano po, wag pong ikakahiya yung mga may mga kapansanan na kapamilya. At saka mamahalin po natin sila dahil kapamilya po natin sila. Hindi natin yan inaasahan na magkakaganon sila, di ba po? Kasi hindi natin alam na yung pala ibibigay sa atin ni God. May kasabihan nga po na wala naman pong problema na hindi nasusolusyonan, di ba po? Yun po, Tita Mel. Ikaw, Franklin, meron kang gusto idagdag? Wala na po. Mahirap. Tanggap mo ang mga anak mo. Opo. Aha. Mahal na mahal mo sila Oo. lahat. Hindi ba? God bless your family, Junie. Thank you po, Tita Thank Mel. you very much. Salamat, Franklin. Salamat. Mahirap man harapin ang ganitong sitwasyon sa pamilya ni Franklin, unti-unti, dahan-dahan, lalabanan nila ang mga pagsubok. Ngunit anumang kakaibang mental case ng mga anak, mahalaga muna ang pagtanggap sa ganitong kondisyon ng mga magulang upang mas madaling masolusyonan. Marami pa rin ang kailangang gawin para maging kasing halaga ito na gaya ng kalusugan ng ating katawan. Kaya mga ka-millennials ko, mga Gen Zs at Gen Alphas, huwag kayong bibitiw sa pagdarasal. Panatilihing positibo ang pananaw sa buhay. At punuin lagi ng pagmamahal at pag-asa ang inyong mga puso. Ngayon, bukas at magpakailanman. Gusto ko na maglaro ng basketball eh. Di ka pwede dito, bakla ka. Salot ka! Wala akong anak na bakla! Ang tingin nila sa akin, walang kwenta, walang silbi, barkibeki ako. Basta, galingan mo lang sa lahat ng bagay. Mag-focus ka dun sa mga bagay na magpapasaya sa'yo. The woman who could shoot the ball into your heart and into your soul. Nakaganito ako tapos sa Parisan tayo pupunta. Kung ayaw mo sa tapsihan, may option naman. Ay, pwede. Tara. Let's go!